Magandang araw mga bata! Welcome sa ating Light of Life Church Sunday School. Kamusta na kayo? Ngayon ay araw na naman ng linggo, araw para sa Panginoon. Kaya nga, nandito tayo at sama-samang magpupuri sa Diyos at makikinig sa Kanyang mga salita. Alam ko, handa na kayo magsimula, kaya tayo na ay manalangin. Kausapin natin ang Diyos sa panalangin mga bata. Lahat tayo ay yumuko, pumikit, at tahimik na manalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon, magandang umaga po. Maraming salamat po sa araw na ito, sa lugar na ito, at sa pagkakataon na kami ay ligtas na nagtipon-tipon upang pag-aralan ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng talino at pangunawa sa lahat ng ituturo sa amin. Buksan niyo po ang aming mga puso na tanggapin, alalahanin at isagawa ang iyong mga salita. Kayo po sana ang maging sentro ng aming pag-aaral. Maraming salamat po. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman mga bata ay umawit ng may papuri, kasiyahan at pasasalamat para sa Diyos. Tumayo tayong lahat. Kahit ikaw ay nasa sarili mong bahay, ikaw pa rin ay sumunod sa ating mga awitin. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior
Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Tayo na ay mag-memory verse. Ituturo sa atin ni Teacher Jamie Lynn. Alam ko makikinig kayong mabuti at alam ko mamememorize nyo to ng maigi. Makinig na tayo. Mga bata, kamusta? Ngayong linggo ay ating babalikan at kakabisaduhin ang Juan chapter 3 verse 16. Kung handa na kayong magsimula, kayo ay umupo ng maayos, tumingin sa screen, at makinig lamang sa nagsasalita. Sabayan ninyo akong mabasahin ang Juan chapter 3 verse 16. Sa tingin ko, yung iba sa inyo ay kabisado na ito. Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga bata, upang mas maintindihan natin kung ano ang mensahe ng Juan chapter 3 verse 16, ay panoorin natin itong video na ito. Ayan mga bata, sa ating video na natunghayan, ang bida ay ang lapis. Ang lapis mga bata ay nagre-representa sa bawat tao, maaaring ikaw at ako. Lahat tayo ay naglalakbay sa isang linya, at yun ay tinatawag na buhay. Ano man ang gawin natin, tayo ay nagkakamali, dahil tayo ay pinanganak na makasalanan. Alam natin mga bata na ang mga pagkakamali o mga kasalanan ay karapat-dapat na patawad ng kaparusahan. Kahit anong gawin natin, hindi sapat ang ating kakayahan upang iligtas ang ating sarili mula sa kapahamakang dulot ng mga ito. Ngunit tandaan natin na sinasabi ng Juan chapter 3 verse 16 na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ay pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi si Jesus. Sa ating napanood,
Ang pambura ay tumutukoy kay Jesus. Tanging si Jesus lamang ang makapagbubura at makapag-aalis ng ating mga karumihan at kamalian. Tulad ng sinasabi sa 1 chapter 3 verse 16, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga bata, ikaw ay sumampalataya kay Jesus upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan nyo rin mga bata na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay. Kasama mo si Jesus at wala kang ibang dapat gawin kundi ilagay mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Alalahanin mo rin na kailangan si Jesus ng lahat ng tao. Kaya mahalaga na ibahagi natin ang magandang balita tungkol kay Jesus. Bago tayo magtungo sa ating repetition ng memory verse at bago natin kabisaduhin, ibasahin muna natin muli ang Juan chapter 3 verse 16. 1, 2, 3, go! Sabayan na. Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan mga bata. Para sa ating repetition, gagawin natin ang test your eyesight. Malinaw ba ang inyong mga mata mga bata? Sige, malalaman natin iyan. Wala kayong ibang gagawin kundi basahin ng memory verse. At habang natatapos natin ng isang ulit ang memory verse, paliit ang mga salita. Sige, gawin natin. Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 chapter 3 verse 16. Sige. Tignan ninyo mga bata, kaya nyo bang basahin? Sige, basahin natin 1 chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 chapter 3 verse 16. Sa pabang ulit mga bata? Sige, tignan ninyo, kaya nyo pa bang basahin? Sige, gawin natin 1 chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 chapter 3 verse 16. Ulitin pa ba natin? Sige, sa huling pagkakataon, kaya nyo pa bang basahin? Sobrang liit na ng mga salita, Sige, recite natin 1, 2, 3, go! 1 chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 chapter 3 verse 16. Nahirapan ba kayo sa pagkakabisado? Sa tingin ko hindi na dahil yung iba sa inyo ay kabisado na ito. Mga bata, huwag kalimutang mag-send ng inyong video sa ating group chat sa Messenger. At huwag niyo ding kalimutan yung aralin o lesson na inyong narinig ngayong araw na ito. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam! Bago tayo magpatuloy sa ating mga aralin, mga bata, makinig kayo sa ating announcement. Magandang umaga ulit mga bata para sa ating announcement. Una, kailangan natin mag-join ng Sunday School tuwing linggo
At huwag kalimutang magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay para sumali sa Sunday School. Pangalawa, para sa ating Bible reading ngayong week, basahin ang 2 Samuel chapter 5 verse 1 to chapter 7 verse 29 at 2 Samuel chapter 11 verse 1 to chapter 12 verse 25. Huwag kalimutang ilista ang pangalan sa group chat pagkatapos magbasa. Yun lamang mga bata. See you! Thank you, Teacher Jonel. Alalahanin natin ang ating mga announcement, mga bata, at dalangin ko mas marami pang bata ang mag-join ng ating Bible reading. Mababasa natin sa ating Bible reading ang kwento ni David, hindi ba? At nakilala na natin siya dati. At marami pa tayong matututunan mula sa Biblia kung tayo ay magbabasa at makikinig parati. Kaya nga, dumako na tayo sa ating lesson, mga bata. Dalangin ko na hindi lang pumasok sa ating isip, kundi matatak sa ating mga puso ang ating matututunan ngayong araw na ito. Sige mga bata, may isang larawan akong gustong ipakita sa inyo. Nakikita niyo ba ang larawan na ito? Ano kaya yan? Tama kayo, siya ay basag na vase. Dati ganito ang kanyang itsura, pero siya ay nabasag at nasira. Sa palagay mo ba mga bata, mababalik pa siya sa dati niyang itsura pagkatas niyang nabasag? Marahil, posible, pero ito ay napakahirap gawin. Kailangan siguro ng mga eksperto sa pagbuo ng mga vase katulad nito, no, para maayos siyang ulit. Kapag ang isang bagay ay nasira na, hindi madali na ito ay ayusin pa. Dahil dyan, naalala ko yung kwento natin nung nakaraang linggo. Sa kwento natin, natutunan natin kung paanong nilikha ng Diyos ng napakaganda ang lahat ng bagay sa mundo. At nilikha niya rin ang mga tao. Pero, sa isang nakalulungkot na pangyayari, nakita natin na dahil sa kasalanan, nasira ang magandang nilikha ng Diyos. At dahil din dito, pumasok ang kamatayan, ang mga karamdaman, ang lahat ng problema at kalungkutan sa mundo. At ito na nga ang mundong ating tinitirahan. Ganitong paraan na tayo nabubuhay. Dahil sa kasalanan, ang mundo ay puno na ng sakit, kamatayan, kapighatian at iba't ibang uri ng kalungkutan. At naranasan natin ito maging sa ating araw-araw at personal na pamumuhay. At kahit anong subok nating bigyang solusyon, ang lahat ng problemang ito sa mundo ay wala sino man ang makakaayos ng lahat ng bagay na ito. Kagaya nung nabasag na vase, hindi ba? Napakahirap ng maayos ang isang bagay na nasira na. Pero alam niyo ba mga bata na ang Diyos ay mayroong pangako? Sinabi ng Diyos sa Biblia na siya ay magpapadala ng isang tao sa mundo na siyang mag-aayos at magtatama ng lahat ng nasira ng dahil sa kasalanan. Hindi ito kayang ayusin ng sino man, kaya mga bata, ang Diyos mismo ang dumating dito sa mundo. Siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Sino nga siya? Alam natin na ang pinadala ng Diyos ay si Jesus. Ang aral nga natin sa umagang ito mga bata, pwede niyo akong sabay yang magbasa. Kayang itama ni Jesus ang lahat ng naging mali dahil sa kasalanan. Si Jesus na nga ang kasagutan ng Diyos kung paanong muling maaayos at maitatama
ang lahat ng naging mali o nasira ng dahil sa kasalanan. Sa Biblia mga bata, marami tayong kwentong mababasa patungkol kay Jesus. At may mga ilang kwento akong nais ibahagi sa inyo. Halimbawa na lamang ng isang araw, si Jesus ay nagpunta sa lugar na tinatawag na Capernaum. At doon, si Jesus ay nagturo sa maraming tao. At habang si Jesus ay nagtuturo mga bata, ang sabi ng Biblia, namangha silang lahat ng kanyang tagapakinig. Sapagkat si Jesus ay nagtuturo ng may kapangyarihan ang kanyang pananalita. Kaya nga, ang maraming tao ay nakikinig ng mabuti sa lahat ng kanyang sinasabi. Habang nagtuturo si Jesus sa lugar na iyon, biglang may isang lalaki ang sumigaw. Ano ang pakailam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Napakalakas ng sigaw ng lalaking iyon. At iba rin ang kanyang itsura at kanyang mga kinikilos. Dahil ang lalaking iyon mga bata ay napasailalim ng masamang espiritu. At doon, sinaway siya ni Jesus. Tumahimik ka, lumabas ka sa taong iyan. At doon nga, napahiga ang lalaki sa kanilang harapan at ang demonyo sa kanya ay lumabas nang hindi siya sinasaktan. Nakita ng mga tao ang kapangyarihan ni Jesus laban sa masamang espiritu, kung paanong pinalayas niya ang masamang espiritu sa lalaking iyon. At simula nga noon, napalaya na ang lalaki. Sapagkat si Jesus mga bata ay may kapangyarihan o higit na kapangyarihan laban kay Satan at sa masama. Tunay nga na kayang itama ni Jesus ang lahat ng naging mali ng dahil sa kasalanan. Kaya niyang pagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway. Namangha ang napakaraming tao ng dahil sa nangyari. Nakita nila ang kapangyarihan ni Jesus laban sa masamang espiritu. Mga bata, minsan tayo rin ay nakakaranas ng mga bagay na nakakatakot. Pero dapat nating alalahanin na ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay higit na mas makapangyarihan laban kay Satan, laban sa masama. Kaya nga, hindi tayo dapat matakot kung tayo ay naniniwala kay Jesus. At isa pa mga bata, kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, kapag tayo ay nakikiayon sa gawa ng masama, halimbawa kapag tayo ay nagsisinungaling, pag tayo ay nakikipag-away, kapag tayo ay nagsasalita ng masasamang salita, at mga iba pang bagay na mali, alam mo ba na nakikiisa tayo sa gawa ng kaaway, sa gawa ni Satan, sa gawa ng demonyo? Dahil ang mga bagay na yon ay laban sa Diyos. Nais ng Diyos at nais ni Jesus na tayo ay mapalaya mula sa ating mga kasalanan. Alalahanin natin mga bata na si Jesus ang gawin nating number 1, ang gawin nating hari ng ating buhay at hindi ang kasalanan. Pagkatapos nito mga bata, si Jesus naman ay nagpunta sa bahay ni Simon Pedro at doon natagpuan ni Jesus ang biyanan ni Simon Pedro na merong mataas na lagnat kaya siya ay nakahiga at hindi maganda ang kanyang itsura at mukhang masama talaga ang kanyang pakiramdam. Kaya nga si Simon Pedro at ang kanyang pamilya ay nakiusap kay Jesus na siya ay pagalingin. Si Jesus nga ay tumayo sa tabi ng higaan ng babae at inutos niya na mawala ang lagnat. At agad-agad ito nga ay nawala.
At ang biyenan ni Pedro ay nagsimulang maghanda ng pagkain at maglingkod para sa kanila. Nakita niyo ba mga bata, sa pamamagitan lamang ng salita ni Jesus ay gumaling ang babae. Si Jesus ay may kapangyarihan laban sa karamdaman o anumang sakit. Kayang itama ni Jesus ang lahat ng naging mali ng dahil sa kasalanan, ang lahat ng nararanasan nating sakit at iba't ibang karamdaman katulad na lang ng COVID-19 ay dala rin ng kasalanan na pumasok sa mundo mga bata. Ngunit nais itong itama ni Jesus. Siya ay may kapangyarihan na magpalayas ng demonyo at magpagaling ng sakit. At marahil mga bata dahil dito, siguro lahat ng tao ay minamahal si Jesus dahil sa kanyang mga ginawa. Pero alam natin na hindi ito ang nangyari, hindi ba? Dahil may mga taong hindi tumanggap sa kanya. May mga taong hindi tumanggap sa kanya. Sa halip, sila ay kanyang naging mga kaaway. At ang mga kaaway ng ito, siya ay ipinatakip upang parusahan at ipapatay. Mga bata, hindi ba makapangyarihan si Jesus at maaari niya sanang iligtas ang kanyang sarili laban sa mga taong dumakip sa kanya? Pero hindi ito ginawa ni Jesus dahil alam niyang ito ay kalooban ng Diyos. Alam ni Jesus na kinakailangan niyang iligtas ang lahat ng tao mula sa kaparusahan ng kasalanan. At ito ay sa pamamagitan lamang ng kanyang pagsasakripisyo sa krus. Dahil si Jesus mga bata, kailanman ay hindi nagkasala, ngunit siya ang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Sa ganitong paraan, itinama ni Jesus ang nasira ng dahil sa kasalanan. Siya ang naging handog, ang naging sakripisyo para sa Diyos bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kayang itama ni Jesus ang lahat ng naging mali dahil sa kasalanan. Si Jesus nga ay nag-alay ng kanyang buhay, ngunit hindi siya nanatiling patay sapagkat pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay at pinagtagumpayan niya maging ang kamatayan. At si Jesus ay buhay magpakailanman. Sabihin mo nga, si Jesus ay buhay magpakailanman. Tama mga bata. Pero, itatanong natin, bakit hanggang ngayon ang mundo pa rin natin ay hindi pa tuluyang nagbabago? Bakit hindi pa nangyayari yung sinasabi ng Diyos? Ito ay dahil hindi pa dito nagtatapos ang plano ng Diyos. Ang nais ng Diyos mga bata na ang lahat ng tao sa mundo ay makilala si Jesus upang lahat ay maligtas. Kaya nga dapat nating ipahayag sa lahat ng tao ang tungkol kay Jesus. At pagkatapos nito, ipinangako ng Diyos at ipinangako ni Jesus na siya ay muling babalik at tayo ay isasama niya sa kanyang kaharian sa langit. At doon, mararanasan natin ang perpektong paghahari ng Diyos. At iyon nga ang buhay na walang hanggan. At sino ang magiging bahagi ng perpektong mundong ipinangako ng Diyos? Ito ay ang lahat ng taong nagtitiwala at nananampalataya kay Jesus. Sila ang mga taong nagsisi at humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan at pinatawad ng Diyos at binigyan ng buhay na walang hanggan. Tayo ba ay kasama sa mga taong sumasampalataya kay Jesus? Hindi ba
minememorize natin ang John 3:16. Sa palagay ko ay kabisado nyo na ito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito nga ang pangako ng Diyos para sa ating naniniwala kay Jesus. Alalahanin mong mga bata ang mabuting balita at ang katotohanan na ito, na si Jesus ang daan ng Diyos upang maitama ang lahat ng naging mali ng dahil sa kasalanan, at darating ang araw na siya ay muling babalik at siya ay maghahari kasabay ng ating pamumuhay sa perpektong mundong gagawin ng Diyos. Ikaw ba ay naniniwala dito? Mga bata, panghawakan natin at paniwalaan ang pangako na ito. Sabihin natin sa iba ang tungkol kay Jesus. Sabay-sabay nga nating sabihin, si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang Diyos. Tayo na ay magtapos para sa ating lesson ngayon. Alam ko meron kayong natutunan. Tayo ay magtapos na sa panalangin. Tayo na ay manalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mensahe na inyong itinuro sa amin sa pamamagitan ng aming pastora. Panginoon, tunay po na kayo ay dakila at karapat-dapat na sambahin. Dahil po sa kamatayan ng inyong kaisa-isang anak ay nalinis po kami sa aming mga kasalanan. Tanging papuri at pasasalamat po ang maihahandog namin sa inyo. Panginoon, salamat po sa busilak ninyong pag-ibig sa amin. Panginoon, idinadalangin po namin na kami ay tulungan ninyo na maging masunurin sa inyo. Sana ay gabayan niyo po kami na gumawa ng tama. Bigyan niyo po kami ng lakas upang may bahagi rin sa iba ang mabuting balitang ito. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Dito tayo magtatapos sa linggong ito. Alalahanin natin na si Jesus ang nagtama sa lahat ng bagay na nasira ng dahil sa kasalanan. Tayo ay manampalataya sa Kanya, mga bata. Mag-iingat kayo hanggang sa susunod na linggo. Paalam!